og dinhi ning atong tulumanon. Inyong masayran ang kamaturan kay sa kamaturan. Okay. Hello, magandang araw mga kapatid. Kasama natin ngayon ang mga converted evangelists, converted pastors sa iba't ibang sekta sa pananampalataya at po ay natutuwa despite sa talamhati na ating naranasan sa pagpanaw, sa pagkabatay ni Papa. Pero bumisita yung mga kapatid natin. Kilalanin na natin si Brother Stalwart. Brother Stalwart. Si Kwanday, Brother Stalwart, no? Alfredo Noho Jr. na Stalwart na ilang Israel. So, gikan ko sa Seventh Adventist, more or less 25 years. Ngayon mo kung 5 years, kauban sa ako ang Papa. Karon kaluan sa grasya sa Ginoo. Ibalik yun po sa tinuod ni Simba na kanilang ko ang panamas-tamas. Salamat, Brother Stewart. Upan po nato si Brother Amik Taginaw. Ngayong adlaw sa tanan, ako na si Amik Taginaw. Tayugan City, Agusan del Sur. Kami karoon din sa Bohol. Former 70 Adventist vlogger. No? Natawag dito na 70 Adventist. Diyan sa nahimo po ito na assistant nga evangelist. Undang lang na ako pagka-assistant evangelist. Salihan, namatay na yung evangelist na Tagalog dito. Tagalog, okay para... Tagalog ba saya? nahihirapan konti ng Tagalog. Masaya lang. No, ngayon, isa na pa akong Catholic faith defender. Sa awa at sa tulong ng Diyos. Na ang Katoliko, termina ko nga gina-atake sa una. Karon ang i-atake na ko kasimbahan, mauna ang akong gipanalitan. Daghang salamat. Si Brad Rosby. Magandang umaga sa lahat sa mapagpalang araw. Ito po si Mother Rosely Habo, ang dati pong member ng Kamakop at naging pastor ng Born Again Christian. By the grace of God, noong 2014, no, na-embrace ng Catholicism at naging Katoliko ako dahil sa tunay at turo ng simbahang Katoliko na aking unawaan na ang simbahang Katoliko lang yung tunay na iglesia ng itinatag ng ating Panginoon Kristo. Salamat po ng padadalawin ngayon dahil nakabisita po kami sa kanya. God po. Magandang Pagkilala ka ba? tanghali sa ating lahat. Ako po ay si Jason Simantos Pauntinsan. Ako po ay kaanib ng Seventh Adventist pero ngayon ay lubos kong tinanggap ang aral ng Simbahan Katoliko. Marami pong patutuo or patunay tungkol sa doktrina or evidence na hinahawakan ng Roman Catholic Church. Doon ako na convince noong debate nila Father Darwin at saka Parba ng Iglesia ni Cristo. Kung makikita ninyo ang kanyang patunay, maraming patunay. So nasa atin na lang yan kung tayo ay tatanggap, kung laban sa ating kalooban, huwag na lang tanggapin. So sa akin, lubos kong tinanggap at ako ay natutuwa dahil ito ay tunay at strong proof sa pananampalataya. Hindi lang Biblia ang basihan ng katotohanan, kasali na yon yung mga evidences na tinatawag na standard references. Kasi ang Biblia kasi may mga bagay na hindi siya na isulat, doon natin hanapin sa history. So, yun lang. Magandang umaga. Salamat. Balik na. Magandang umaga, mga kapatid ng artista sa buhay. Ako po ay isang former Baptist pastor for 9 years. Ako po ay kakatapos sa Pilipinas. Mga kapatid, ako po ay lubos ko po sa Iglesia Katoliko pagkat unawaan ko po yung mga aral. Hindi po sa binayaran ako, kundi po ako po ay heartily po yung tanggap po sa aral. Sapagkat totoo naman po na
biblical at wala hindi ko gawa ng tao. Kaya nagpapasalamat po ako, Father Darwin, salamat po at salamat sa mga kapatid natin ng CFB. Isa din po sila ang nagbigay ng paliwanagan tungkol sa araw ng Katulikan. Ngayon po, naging CFB na po ako at isa na po defensor ng Katulikan. Ano po? So, unahin natin si Brother Stilwart. Brother Stilwart, kailan ka balik sa lumipat sa simbahan, Brother Stilwart? Actually, ako po ay isang bininyagang Katoliko. 1990 po ako pinanganak, tapos 1992 nabinyagan ako ng simbahan sa Trinito Agusan del Sur kasama yung mga kapatid ko. Tapos muntik pang hindi ako mabinyagan kasi yung mga magulang ko ay hindi laging sumisimba, no? Hindi nagsisimba kada linggo. So malaki yung penalty niya doon sa kapilya. So, may ano man doon, tawag ng father. Yan, 1.5, tapos sabi niya, malaki pala. Kaya binayaran nila, nabinyagan kami ng mga kapatid ko. Ngayon, ang papa ko po ay si Alfredo Ngo Sr. Isang masabi kong mabait na ama at tawag nito, maalaga sa pamilya niya. Nung araw kasi yung papa ko ay laging nagsasabong kada linggo. May time yun na may tatlong 70 evangelists na pinamunuan ni Pastor Maningtipan na ngayon na kakilala nga ni Bro Amit Taglinaw yun, at saka si Abu Saram. Pumunta po sila doon sa bahay at nag-alok ng Bible study tungkol sa Seventh Adventist na pananampalataya. Ngayon, yung ginawa ng papa ko, challenge niya yung mga Sabadista. Sabi ng papa ko, kung mababasa niyo talaga sa Biblia, litra por litra na ang Sabado ay araw ng pamahinga ng Panginoon, ako'y sasama sa inyo. Ngayon, mga kaibigan, pagbalik ng mga Sabadista, binalaan kami ng dalawang version ng Bible, Latina Vulgata at saka Duway Reims Bible. Duway version yan sa Bisaya kasi. Binasa doon ang Exodo. Tapos, ang nakalagay kasi sa Exodo sa Latina Vulgata, hinumdumin ninyo ang akong adlaw igpapahulay. Hinumdumin ninyo ang akong adlaw Sabado kun pahulay. So nabasa, tapos ano pala yun? Deception pala yun. Kasi yung Sabado doon, hindi pala, dito ko na nalaman, Katoliko na ako, na yung Sabado pala sa Latina Vulgata na Biblia, hindi pala yun ang araw ng Saturday. Kundi, ang ibig sabihin ng Sabado, meaning rest pala. So, example, ang langgam sa Tagalog ay gumagapang, ang langgam naman sa Bisaya ay nakalipad. Ganon din ang Sabado sa Bible ay pamamahinga, ang Sabado sa kalendar ay Saturday. So, isang anong tawag nan? Isa ka pangalan nga doon ay duha ka kahulugan. So yun po. Pagdating ng araw, lumaki ako, to make a story short, dumating yung pagkakataon na yung papa ko naging faithful siya sa Seventh Adventist, iniwan lahat ng vision niya. Pero mga kasamahan kong Katoliko, hindi naman ang reliyon ang nakapagpababago sa atin. Kundi tayo talaga ang nakapagbago ng ating ugali o anong mga vision natin, hindi reliyon po. Tapos ngayon, yung papa ko naging disciple ni Loy Lucinyara. Naging disciple po siya ni Lucinyara. Sumasama na kahit saan sa Agusan, kung saan yung mga debate nila, mga Bible study. Kaya yung papa ko tinuruan talaga ng Israel na maging defender din ng Israel. Ngayon, lumipat kami sa South Cotabato. Paglipat namin doon sa South Cotabato, doon kami tumira. Yung papa ko naging elder doon, sa 2nd district ng Malandag district, naging elder. At saka may mga debate doon ng mga ECOP, mga alliance, mga Jehovah's Witnesses.
sa paningin ko doon, kasi SDA pa ako, parang superior yung argumento ng SDA pagdating sa sabat at saka sa pagkain. So sabi ko, ito na talaga yung totoo. Yun mga kaibigan. At saka pinadala ako ng papa ko doon sa Southern Mindanao Mission. Pinaseminar ako ng Daniel and Revelation. Tapos seminar kami doon paano mag Bible study ng tao. Tapos Father, yung argumento namin galing kay Bison. Kilala mo si Bison? Yun yung argumento namin, malaki. Yung kupon ban lang yun. Nandun lahat ng argumento ni Bison, andyan pa lang yung sa tatay ko. Yun yung ginagamit namin. So pagdating ng araw, mga kaibigan, doon sa amin, kada linggo, may dialogue kami doon sa mga kaibigan namin. Wala mang CFD doon sa amin. Hindi ko kilala itong mga CFD. Walang CFD doon sa amin. Kaya maghahari talaga yung argumento ng SDA doon pagdating sa Sabat at saka sa pagkain. Dumating ang araw, naging Adventist youth leader ako. Yung Adventist youth leader, Father, yung leader ng mga anong tawag ng mga batanon? Youth. Mga youth sa Seventh Adventist. Ang aming gawain, Father, may tinatawag kaming fellowship. Fellowship. Yung fellowship, pagsamba yan ng Sabado, na lahat ng mga church sa Seventh Adventist magtapok-tapok doon sa church namin. Magtapok-tapok doon sa church namin. Tapos, Father, nung araw ng ako po ay member ng SDA, yung mga kasamahan ko, Father, nagaluto doon sa sa tabing simbahan. Nagaluto, naghahakot ng tubig. Sabi ko, ano ba ito? Sabat, bakit maraming nagluluto sa gilid ng simbahan? Saturday yun, kasi papakain sa mga tao na nagsisimba. Ay, kusog nga tubang. Okay, doon Sige, talaga. mo yung kuwan. Sige. Okay na. Okay. Kita po siya signal. Magkatawa ko sa kunahong. So, yan yung nangyari. Tapos, pagkagabi noon, Father, may programa kami na nakalimutan ko yung programa sa pagkatapos ng fellowship. Ano yung social night? Yon. Yung social night na yan, mag-imbita kami, Father, ng mga hindi Sabadista, hindi membro ng Seventh Adventist, na mga youth. Mag-imbita kami yan, imbita. Hanggang yung mga babae namin, na mga magagandang babae namin, doon yun ipaano namin sa mga lalaki na mga youth. Hanggang entertain sila yung mag-i-entertain. Pagkatapos ng Father, may tinatawag na kami na Bible study muna before yung kasayahan doon. Tapos yun na. Pagkatapos kong maging Adventist youth, pinadala na naman ako sa Southern Mindanao Mission. Dalawa kami ng papa ko kasi paseminarin kami ng Liman. Tapos ako nakapasok na din ng Liman. Ano sa Liman at sa Evangelist? Pareho lang. May LA yung literature evangelist, yon, tagabinta ng libro. Literature evangelist, LA yon. Evangelist din yun. Evangelist din yon, pero ang ginagawa nila, bibinta-binta lang ng libro yon. Tapos Yung may GO. Yon. Spill out. Outreach, yun yung ginagawa nila. Tapos yun, pagdating ng araw, na-assign ako doon sa amin sa may Malandag, yung namin si Pastor Baybay, patay na yun. Sabi niya, Brother Ngoho, dalawa kayo ng anak mo, kailangan na sa 3 buwan makakuha tayo ng kalag, kasi yung sa kanila yung kalag kasi ng SDA, tayo, tao, physical. Physical. Tayo yung kaluluwa, physical. Hindi pareha sa Catholic na pag mamatay tayo, yung kaluluwa natin babalik sa Panginoon. Ikaw kalag ngayon. Kalag ako ngayon para sa kanila. Hasta ka, kalag ka. Yun yung nangyari. Nag-Bible study kami. Tapos sabi ni Pastor Baybay, kailangan makakuha kayo sa 3 buwan. Kung pwede, 100 katao.
Yung kalag. Yung maakit namin. Yung nakalag. Wala din nakalag. Oh, yung ginawa namin, yung tinatawag na tulda. Tulda, kapal. Hindi, yung ano yan, parang rally yan. Doon, Bible Crusade, doon kami sa gym. Kaya nga may mga kuwan pa, sakto. Sa gym kami. Kuha kami ng permit, assistant sa barangay Tanod. Tapos doon kami sa gym, 1 week yan. Tapos pagdating ng topic namin na Sabat at Baboy, yung mga lasinggirong Katoliko, dami ng mga lasinggirong Katoliko talaga. Babatuhin kami doon. Kasi binibira namin yung mga yung tinatawag namin na Sunday is the mark of the beast and Saturday the seal of God. Yun yung ano namin. Para sa amin talaga, yung Saturday is the seal of God talaga. Ang Sunday, yun yung mark of the beast talaga, the seal of the beast. Yun yun. Tapos may ano pa ko, kami di doon, yung pictorial aid. Alam mo yung pictorial aid? Andun sa bahay, malaki masyadong libro. Tapos slideshow yan, slideshow. Yun yung aming ano. Tapos yung Wala pang projector. wala pang projector noon. Yung Tapos ginagamit yung slideshow. Yung ganon-ganon lang na may picture. I-explain namin yan. Tapos yung 1844 na investigative judgment. Yung investigative judgment talaga, Father, hindi naman ito pangano sa kanila. Ano naman ito, explanation ko lang. Ito yung pinakamahirap na intindihin sa... Minsan, Father, mag-Bible study kami, hindi namin yan itakel. Kasi mahirap man yan. Yung investigative judgment... Okay. Yung investigative judgment, Father, yun yung fundamental doctrine ng Seventh Adventist. Hindi yung Sabat, hindi yung pagkain. Kasi sa karamihan sa amin kasi, ang ibigay talaga namin sa mga tao, yung pagkain lang at saka yung Sabat. Kasi yung pinaka, sabi namin, superior talaga na doctrine, pero hindi yan yung fundamental doctrine ng Seventh Adventist, kundi investigative judgment. Yung investigative judgment, yun yung sabi ni Ellen G. White na sa taong 1844, pumasok si Kristo sa pinakabanal na trono sa langit at doon nag-uumpisa ng paglinis ng mga tao. Yan yung ano ng investigative judgment concept niya. Pagkatapos noon, Father, na-assign naman kami sa may Tampan, Malungon, dami namin in-assignan. Minsan pagalitan kami ng pastor namin kasi sa 3 months na ano namin, minsan may mga 50 lang or more or less up 35, ganyan. Minsan, Father, pag wala na talaga kaming maanong Katoliko, yung mga backslide, yung kasamahan namin SDA namin na hindi na nagsisimba. Kasamahan namin na SDA na hindi na nagsisimba, puntahan namin sa bahay nila. Tapos inggan nyo naman namin na pabinyag na naman ulit. Pabinyag na naman ulit. Maraming bisis yan, Father. Rebaptize. Marami kaming soul winning. Yan, Soul winning. para ano lang yun, pakita lang yun sa mata ng tao. Kaya ngayon, yung mga evangelist, na pinipictura nila na marami daw, ang iba niyan, ang pinakamarami niyan, yung mga member nila. Yung mga deception. Yan, deception yan. Episode 4, 5, 6. Kami nga mga gisa sa SDA, dili namin matingala anak, kay kabalo mi nga dili na Katoliko tanan. Yan, deception. Tapos ang concept namin, Father, Rebaptize. pag magkakain kami ng baboy, hindi kami makasimba ng Sabado, makasala na kami, binyagan na naman kami ulit. Yan. Makainom na. Yan. Ako, Father, 3 beses ako na binyagan. Kaduha. 3 beses ako. Tapos, hindi man namin alam, yung episo, Father, na isang Panginoon, isang binyag, isang pananampalataya. Kung alam lang namin yan noon, siguro 3 na yung Panginoon. So yun, Father, ang nangyari. To make the story short, namahinga ako sa evangelist, Father. Pero pagdating ng 2017-2018, nagtrabaho ako sa General Santos. Driver ako, tapos nag-alis ako sa driver. Pero lagi ako nagsisimba araw ng Sabat. Hindi ako kumakain pa rin ng baboy. Pagkatapos, naging security guard ako. Nakilala ko yon si Ritabs sa kanyang si Ritabs, si FD pala yon. Tapos sabi niya, anong relihiyon mo? Sabi ko, SDA ako, sir. Sabi niya,
Si Rita, may ibang account pala, inaatake niya ako doon. Oh, sinasagot ko naman siya. Kasama doon yung taga Cagayan, si Lito Subtinente. Kami talaga yon. Ang grabing, sabi ko nga, Punta sa tao. punta ako sa Cagayan, magdebate tayo, sabi ko. Oh, kasi malakas naman yung ng social media noon. Tapos yung kasamahan kong security guard, parang magalit talaga sa akin, Father. Oh, parang babarilin ako kasi pulang-pula na kasi Sabat, pagdating talaga sa Sabat, walang kaya ba, ganyan. Sabi niya, makasugok lang kag CFD, magkatulikog yung kasabi ko, dalhin mo mga CFD mo dito. Sabi ko, ganyan. Parang, ako ba, high pride ako, ganyan. Pagkatapos nun, Father, 2019, approaching pandemic yon, approaching pandemic. Doon na, nag-umpisa na yung, sabi ni Rita, may isin ako sa iyo, bro. Ikaw na yung manood. Sabi ko, ano ba yan? Basta ikaw na yung manood. Sabi na, hilig ka man debate. Na? Hilig mo man yung debate, panoorin mo. Tapos yung Father, sinin niya yung picture niyo ni Parva, ay yung full debate ni Parva nung sa video, sa YouTube. Sabi niya, tingnan mo. Pagdating ko sa balay, pandemic na yon. Pandemic na. Wala na magawa. Wala na. Puro na lang social media yon. Tiningnan ko. Sabi ko. Nakita. Oo. At tapos yung yung bago kami ng asawa ko noon, 2019 man kami nagsama ng asawa ko. Katoliko yon, may dala siyang Santos, sabi ko. Santos talaga na si Mama Mary, yung katulad siya, Bro Kaloy. Virgin of Lourdes. Ang ginagawa ko, magpungko ako doon sa sala kong konti. Tinitingnan ko yung Santos, sabi ko, grabe naman tong ribulto sa akin talaga nakatingin kahit saan ako pasok ako sa kwarto, nakabukas yung sabi, magtingin sa akin, sabi ko, kuha ko sako. Ginanyan ko yung sakos. Parang ganito ba, tinakpan ko, pinasok ko yon. Tapos sabi na, bakit yung tinakpan, pabayaan mo yan, ribulto man yan. Diyos man yan ninyo. Sabi ko, lagi kami kaaway, mag-iyak yung asawa ko. Hanggang sa umabot na yung time na kinuha ko na yung ribulto, ipinasok ko na sa sako, tinabi ko doon sa namin. Doon, nag-away talaga kami ng asawa ko. Si Mama Mary. Yun, kinuha ng asawa ko, hindi na nag-respeto sa akin. Tapos nung nakita ko na, Father, yung debate ninyo, sabi ko, nakurat ako ba? Nagulat ako ba? Bakit may pare? Bakit may pare? Na-miss ako. Sabi ko, may pare pala debatidor sa Katoliko. Sabi ko, grabe, conscious talaga ako, ako ba, conscious ako yung impressed ako, sabi ko, tingnan ko daw yung argumento ng Catholic. Tapos, truth church man yung topic. Kami, Father, pag truth church, Father, doon talaga kami sa Sabat, mag-connect talaga. Sabi ko, grabe naman yung ng mga libro nila, sabi ko, Biblia lang, kami nasanay kasi kami yung Bible lang. Tapos ngayon, nung ikaw na yung ikaw na yung affirmative, sabi ko, grabe kagaling ang pare na to, sabi ko. Tapos pag question ni Parva, laging supalpal. Noong panahon namin, Father, pag may iglesia doon sa amin, parang matakot kami noon sa mga iglesia. Kasi ang iglesia, Karip, kasi solid yung nila, yung condition nila sa true church, kahit Biblia lang. Ang kami kasi, Father, kung hindi mabasa sa Biblia, hindi namin yan, tatanggapin Which is na, huli ko na nung na-realize ko na ang doktrina pala namin, parang nilaro-laruan kami ng mga founder namin. Kasi sa 27 fundamental belief namin, ando nakalagay na the Seventh-day Adventist is the Bible and the Bible alone. Tapos doon naman sa binasa mo na fundamental 18, yun. Yung binasa mo na the gift of the prophecy, yung sabi doon na he writing continuing the authoritative source of truth. Yung writing ni Ellen G. White, sabi ko ba, ngayon sabi ko, bakit pa, na ba itong nangyari sa namin, kasi hindi kami, ang amin lang sinasanay kasi baboy at saka Sabat. Tapos yun, sabi ko, grabe kaganda ng ng Catholic, ng proposition, sabi ko. 3 pala yung basihan ng Catholic. Hindi ko pa alam yung yung magisterium, sabi ko. Ano yung magisterium? Hindi ko pa alam yung basta nag-ano ko ng ang Katoliko, may magisterium, may tradisyon, tapos may Bible. Tapos sinearch ko ang tradisyon kasi para sa amin noon,
ang inilagay namin sa utak namin, yung tradisyon talaga, yun yung mga padugo sa Katoliko, pag may birthday, padugo dito kasi yung tatay ko mag-birthday kami noon, padugo-dugo dito eh. Yung haligi, lagyan ng coins. Tapos yung haligi pag lagyan coins, tapos yung tatay ko magtanim ng kamuti, nakahubad. Kasi para daw yung kamuti talaga malaki. Yun yung Para malaki unod. yung tradisyon ba? Yun yung iniisip kong tradisyon. Iba pala yung tradisyon ng simbahan, sabi ko. Yung sandaw, bulig-bulig. Yun, mga kaibigan, mga kapatid, sabi ko, grabe kaganda nung proposisyon ng Catholic, sabi ko. May doubt na ako sa ano namin, sa faith. May doubt na ako sa faith ko. Sa SDA. Tapos sabi ko, nalilito na ako. Tapos tiningnan ko naman, pinanood ko naman ulit yung debate. Sabi ko, grabe talaga itong debate na to. Hanggang 4 na bisis ko pinapanood yun. 4 na bisis talaga. Pagkatapos noon, sabi ni Ritabs, ako, grabe, napakaganda yung yung debate. Tapos ganyan. Tapos si Ritab, sabi ni Ritab, hindi yan nag-invite sa akin na, Brad Ritabs, hi, kamusta? Tapos, hindi sabi niya, nasa sayo kung magkatolik ako, hindi. Tapos doon na, nag-doubt na ako. Tapos, nung nag-declare na talaga kung magkatoliko ako, binas na talaga yung account ko sa Facebook. Hanggang sa na-hack yung account ko. Yung, Junjin yung account ko doon. Junjin, na-hack yun. Ang ginawa ko, nagawa ako ng account na fake, yung tinawag na Idoong. I-search yung Idoong. Ay, what ito? Idoong na account. Ido na siya, Ido. Ong. Yun ginamit ko hanggang yung pandemic na talaga, 2020, wala nang trabaho yon. Sabi ko, at subukan ko yung Catholic. Sabi ko, subukan ko yung proposition ng Catholic. Ang ginawa ko, Father. After mo na nanood yun. After ko nanood sa debate mo, ang ginawa ko, true church yung ko. Kahit nagkawindang-windang ako, hindi man ako sanay. Wala man akong libro, puro sa Badista yung libro ko. Pinakinggan ko yung mga YouTube na may mga debate. Tapos sinusulat ko hanggang nakita ko yung YouTube nung Sidar Media TV, yung kay Father Abby. Know the Truth. Know the Truth. Nakita ko yun si Father Abby at si Atty. Maruel Yasus. Napakaganda yung Sign of the Cross, Purgatory. Doon talaga sa Purgatory, sabi ko, na-realize ko ba, no? Sabi ng asawa ko, ano nangyari sa'yo? Bakit ka tulala? Sabi ko, ganito pala ang Katoliko. Tapos yung asawa ko, wala man yung alam. Wala ko kabalo, ana. Tapos yun, nag-aral ako. Tapos yung mall doon, Kisisi, nagbili ako ng katikisim. Kasi may mga katikisim man yun sila, Father Abby na binigay. Doon, tinitingnan ko, andyan naman pala. Tapos ngayon, lagi nang grabe ng debate noon sila Roland Pards. Hindi pa ako formal na Katoliko. Nakipagdebate na ako sila ni Benvenido sa Sidon, sila ni mga kalaban ko noon sila yung strongman yan, si Alado. Grabe naman bully noon, si Winnie, Gudupredo yon. Si Gudupredo. Grabe yon, mamersonal yon. Si Winnie, taga Visayas yun. Abiliran. Yon, grabe. Pagkatapos nung sabi ng papa ko, kumusta? Sabi ko, magkatoliko na ko pang. Sabi niya, so may nakaon mo. Anong nakain mo? Bakit ka magkatoliko na napakasamang na relihiyon yan? Tapos, anong ba nangyari sa'yo na hindi man kami nagkulang pagturo sa'yo? Sabi niya. Sabi ko, sige lang. Tapos noon sina, kung magkatoliko ka, Ilang buwan yun galing sa pagpanood mo? Father, 2019, 2020, mga malapit na mag 1 year na. Malapit na mag 1 year kasi November yun ng 2019 na nanood sa mo. Malapit na mag 1 year. Sabi ng papa ko, kung ganon, magkatoliko ka, hindi tayo magsama sa langit yan. Hindi tayo magsama sa langit. Bro Kaloy, hindi daw kami magsama doon sa langit kasi maimpirno man para sa amin, Father. Maimpirno talaga yung Katoliko. Okay, mga hugawan, supakiro sa ganyan. Sabi ko. Sabi ko nga, sige.
tinawagan ng papa ko yung mga kasamahan ko, yung mga 5 kong kasamahan. Tinawagan ng papa ko na puntahan mo yon si Juan Junjun, junior kasi ako. Puntahan nyo si Junjun sa bahay niya, anong nangyari sa batang yan, parang nademonyuhan na. Pumunta doon yung kumpare ko, si Junjun Sonyo din, yung kasama niya. 5 kami, 5 sila doon, pader. Tapos, kinunta niya, sabi nung, dibati nila ako, pader. Isang araw dibati yan. Nasa ano ni Jiwan yan, nasa YouTube ni Jiwan. Okay, sige, malapit na mag-time out na sila. To make a story short, no? Nung 2020 talaga, kalagitnaan ng taon, may... Pandemic na. Wala na, malapit na matapos yung pandemic. Tapos na yung pandemic yon. November na umpisa. Nag-open ng mass ang simbahan sa OLPGB, Our Lady of Peace and Good Voyage. Doon, first time ko nagsimba. Nakita mo pa. Sige. Tapos yun, pumasok ako sa simbahan. Doon ko nakita yung simbahang Katoliko. Napakasulimni talaga. Labi na yung panahon na sa Eucharist. Nakaiyak talaga ako na hindi ko nalalaman, tumulo na pala yung luha ko. Sabi ko, ito talaga yung simbahang itinatag ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi ko, wala na akong hanapin pa. Hanggang ngayon, no? Na-training ako ng mga CFD. Yung una-una, hindi pa ako tatanggapin ng CFD kasi sabi nila, spy ako. No, hindi ako sila ni Paisones, hindi ako tinatanggap. Sabi nila, spy ako, no? Yan, mga kaibigan. Pagkatapos nun, mga kaibigan, si Jiwan Paisones, sila talaga yung Father, may buntag, Father. Pagkatapos nun, tinuruan ako nila. Pumunta man si Bro Janjuna doon sa bahay. Nagkilalahay kami ni Bro Janjuna. Tapos, minisage na ako ni Bro Jiwa na turuan niya ako. Hanggang tinuruan ako nila. Brad Noel Paisones, Brad Jiwan Paisones, sila yung nag-train sa akin. Hanggang sa pinasok nila ako sa CFD Cebu. Yung CFD Cebu naman, yun yung nag-train sa akin ng paano mag-talk sa Catholic. Tinuruan ako ng mock debate, tinuruan ako ng Speakers Bureau, hanggang natapos ko talaga yon. Sa awa ng Panginoon, pinarangalan nila ako doon na nagtapuan sa tapuan ako sa debate. Okay. Yun na mga kaibigan, hanggang naging matatag talaga ako na tagapagtanggol ng simbahan Katoliko sa awa ng Panginoon. Dito ko nalaman na ang Katolisismo talaga ay napakagandang simbahan. Kahit saan mo talaga matawag nating dadalhin, laging mapapatunayan na itong simbahang Katoliko ay tatag ni Kristo. Ito ang tip ko sa inyo, kayong mga Protestant na nag-doubt sa aral ng simbahang Katoliko. Pag tinanggap niyo ang Katoliko na totoong simbahan, tanggapin niyo naman ang mga doktrina nito, kasi yung doktrina napakaloob yan ng simbahan. Kung tanggap niyo na si Kristo ang nagtatag, tanggapin niyo ang doktrina, kasi yung doktrina ng simbahang Katoliko galing kay Kristo yan. Yan yung ko sa inyo. Ngayon, naging membro ako ng CFLAM, naging membro ako ng CFD, naging membro naman ako ng ERCP hanggang ngayon. Ang previous ko ngayon na member yung CCM, Catholic Crusade Ministry. At yun lang po yung yung conversion story. Sana marami pa tayong babalik sa simbahan. At maraming salamat sa ating lahat. Dalay ko ng Diyos. Okay, ngayon mga kapatid, kasi mayroong bisita ngayon si Father, si Monsignor Harold, nandito po sa lamay ng ama ni Father Darwin, ni Tatay Nusing. So ngayon, ating ibigay ngayon ni Brother Pastor. Ikaw muna. Kasi para alternate ba, di ba? Sige. Okay. Ni former pastor, no, from 9 years yan nagiging pastor sa Baptist, no. Siguro iba-iba yung mga simbahan. Ngayon, ibigay ko sa inyo si Brother Pastor Buni Adolfo. So,
Pastor, ito nang sa iyo ngayon. It's your floor. Okay, so salamat sa pribilehyo na makashare sa conversion. Ako po ay isang Baptist pastor for 9 years po ako na pastor. So ako po ay natutuwa sa Panginoon sapagkat hindi po aksidente naging pastor po ako. Kalooban din po yun ng Panginoon kasi for 9 years. Kasi ako ay naniniwala na all things work together for good. Ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa ating buhay ay mayroon po talagang purpose. At mayroon po talagang plano ang Diyos sa buhay natin. Saka ngayon po, nandito po ako sa isang Iglesia Katolika. Ako po ay nagpapasalamat kasi marami pong tumanggap sa akin. Dati ay mga kalaban ko po itong mga CFD na ito. Isa po akong basher pero ngayon naging dependera ng Katoliko. So, sa akin, maraming nagbabasa sa akin kung bakit daw ako lumipat sa isang Iglesia Katoliko or RCC o Roman Catholic Church. Ang daming bumabati ko sa akin, ako daw ay nagpastor-pastoran lang, walang alam sa Biblia. Ito ang challenge ko sa inyo mga kapatid. Ako po, magtalakayan tayo patungkol sa doktrina ng Baptist. Tanong po kayo. Magtanong po kayo at topic natin po yung usas. Nagagalit po yung ating kapatid, na isang vlogger din. Tanungin mo ako kapatid sa isang maginoong diskusyon, pwede sa personal o live debate tayo patungkol sa usas. Patunayan mo na yung taong nagkasala ay ligtas pa din. Yun. Nagkasala, gumawa ng kasalanan ay ligtas pa din. At patutunayan ko sa iyo, hindi yan ligtas. So paano ka ba na convert sa pagiging Katolikong ngayon, bro? Okay, so magandang tanong. Bago ako na-convert sa RCC o Roman Catholic Church, dumaan po ako sa isang madugong debate sa ating mga CFD. Totoo po yan. Ito si Brother Rosby, Brother Gapo. Dami kong hinahamon, dami kong nakaharap ng mga defender ng mga Katoliko. So, hindi po ako tumanggap doon sa aral nila kasi mali nga sila. Yun ang paniniwala ko dati. So, nung nagtalakayan kami, naka-attend ako ng seminar, doon na may open forum at libre yung tanong. Ako po, hindi po ako lumipat dito kasi may sahod. May nabasa ko yun sinasahuran daw at binabayaran daw. Magkano daw ang bayad ko? Sa totoo lang, wala pong bayad kasi ang doktrina ng Katoliko hindi po binabayaran. Talaga tinatanggap po. So kung nasa church ka, totoong church ka, dapat tanggapin mo yung totoong doktrina. Kasi ang Iglesia Katoliko, ito lang naman yung tinatag ni Kristo maliban sa ibang mga relihiyon na hindi tatag ni Kristo. Kaya sa true church, yung sa cross, dati ayaw ko sa cross kasi hindi naman yan aral ng Biblia. Pero yung binasa ko yung talata, yung cross pala ay power of God pala unto salvation. So hindi pala sa mga tao na just and foolishness po yun sa kanila. Kamangmangan. So pag kamangmangan, hanggang doon lang po yung kanilang kaisipan na pag nagsasign of the cross ka, impirno ka. Yan, hamon ko sa inyo. Kayong mga basher, mga Baptist. Saan mabasa sa Biblia na yung cross ay pag nagsasign of the cross ka, impirno ka? At saan din na mababasa sa Biblia, pag umanib ka sa Katoliko, impirno ka? Yun, maganda yan proposisyon na yan kung tatanggapin nyo. Kasi ang dami nagbabasa akin, bakit ako napunta dito sa Baptist Church? Ngayon, tatanungin ako kung saan ako galing. Nag-aaral po ako ng theology for 5 years po doon po sa Batangas. So, mayroon po akong certificate, hindi po ako fake. Sinisend out po ako. Ang tanong sa akin sa ating kapatid na Puentes ay sino daw nag-send out at yung nag-send out daw ay wala daw alam. No, matagal po ako nagpapastor. 9 years lang po yung sinabi ko kasi assistant po ako dati ng pastor for 3 years sa Pagadian din, Bukidnon, kahit kung saan-saan na po ako napunta na mamastor. Wala pong judgment doon kasi yun nga once po Luis Sida pero napaka-judgmental. Pwede ka naman magtanong, wag mo akong siraan sa social media. Mga kapatid, nandito po ako hindi sa pinipilit, kundi naunawaan na intindihan yung doktrina sa simbahang Katoliko. Kaya kung mayroon kayong mga problema patungkol sa doctrine, huwag niyo po akong tirahin. Tirahin niyo po yung Bible. Pagalitan yung Bible kasi nasa Bible yung tinuturo namin Ay kung itong Katoliko wala sa Biblia, hindi yung aral ay wala sa Bible, hindi ako lilipat dito. At yung walang matibay na referensya, hindi din ako lilipat dito. Sapagkat nakita ko po mga kapatid, may referensya, totoo, may history. Kami lang naman mga Baptist, gawa-gawa lang kami ng history. Hindi naman history talaga nakabase sa Biblia. History.
Kaya nga, mga kapatid, mga kaibigan, kung nanonood ngayon, wala po akong bayad. Linawin ko po bago ko po i-cut yung aking interview. Wala po akong bayad, ni piso, wala po akong bayad. Oo, galing pa po ako sa Surigao, Cebu. Okay, so, naputol yung live. Ay, babalik ko po yung aking conversion. Mga kapatid, huwag po kayong magalit kasi ako po ay nagsasabi lang ng totoo. Kung nandito man ako ngayon sa Roman Catholic Church, wala na po kayong pakialam doon kasi buhay ko po ito eh. Kung pakikialaman niyo po yung buhay ko, mas lalo kayong magkakasala kasi ang turo natin bilang baptist dati, no? Bilang baptist ako, bawal ka mag-judge. Ngayon, napaka-judgmental ng mga basher eh. Napaka-judgmental. Sabi na, sa pananalita pa daw, talagang hindi daw totoong pastor dati. Kung paano kung may mapakita ako sa iyo na pastor ako dati, tatanggapin mo. Lilipat ka dito sa Roman Catholic Church. Kaya magtanong ka muna bago ka mag-judge, kapatid. Alam ko maraming magagalit dito kasi bumalik ako sa totoong iglesia. Yung birth ko ay Katoliko. Katolik yung religion doon. Totoo yun. Yung birth certificate ko ay Roman Catholic talaga. Yung tatay ko ay dating Seventh-day Adventist. Yung nanay ko ay dating Iglesia ni Cristo. Ngayon naging Pentecostal na. 10 kami mga magkakapatid, pero iba't iba yung religion namin. Iba't iba, mayroong Pentecostal, born again. Ako lang yung Baptist. At yung kapatid ko, yung kambal ko dati ay CFD din, Katoliko. Kaya wala kaming magawa dati sa aming bahay, debate kasi nga yung pamilya namin, 5 relihiyon ang meron. Yung papa ko ay nagdidebate din, dumidebate din kasi dating Sabadista. Yung nanay ko nakikinig din pero nagtatanong pagkatapos ng diskusyon namin. Mga kapatid, nakita ko, observe lang ako, talaga ang Katoliko matibay at totoong nagsasabi ng totoo. From Bible to reference, makikita natin tunay at totoong tatag ni Kristo. Tatanungin nila. Yun, may nagsabi sa akin, nakita ko ulit sa comment section, po sa ating kapatid, na bakit lumipat ka sa isang Roman Catholic Church na hindi naman nakarehistro sa SEC? O sa madaling sabi, iglesia o simbahan na kolorom daw. Paano mo nasabing kolorom? Hanapan mo ako ang talata sa Biblia na ang iglesia o church ni Kristo ay nirehistro sa SEC. Sige, pag may nahanap ka, magpapabautismo ako sa'yo. Yun. Kaya huwag tayong mag-judge. Huwag tayong sabi nga Biblia, not judge that ye be not judged. So alam natin yung talata na yan mga kapatid eh. Huwag nating i-judge yung tao para hindi din tayo hatulan ng Diyos. Sabi pa niya, talata, Mateo 7, tanggalin mo muna yung puwing ng mata mo bago mo tanggalin yung puwing ng kapatid mo. Mga kapatid, wala po tayong judgment dito sa pagpasok ko sa Roman Catholic Church. Wala akong bayad at totoo po yung pagpasok ko dito at paglipat ko. Naunawaan ko yung doktrina, naintindihan ko yung aral, kaya lumipat ako dito. Walang piso na involved dito. Walang nagpumilit sa akin, walang nag-push sa akin kung bakit ako naging Katoliko ngayon. Ayan mga kapatid, sa mga kapatid kong mga Baptist dyan, huli ko po itong masasabi. Kung meron man kayong mga concern patungkol sa aral, especially sa usas, pwede tayo mag-debate o online debate o personal. Harapin ko po kayo, patutunayan ko na yung taong nagkasala ay hindi naligtas. Yun lang mga kapatid at magandang umaga sa ating lahat. Alam mo ba na si Pastor Rian Fuentes ay may skandal siya sa Wittenberg Door, Philippines na hindi siya pwedeng tawaging pastor dahil sa greedy, dahil sa pera? Marami yan sila eh, si Andales. Marami yan sila, nakita ko yan. Okay. Isa si Fuentes dyan, na hindi siya karapat dapat tawaging pastor. Okay. Nasa history yan ha, makikita natin kung baka gusto ni Rian, patunayan ko, napasa ko sa iyo maya. Magkiin ka sa akin. Yun lang mga kapatid. Okay, mga kapatid, so ito po yun si Pastor Bonnie, no? Ng Baptist. So ngayon, atin pong sa member of SDA, no? Si Brother Jason. So ikaw nang magpapakilala sa Jason Mantos. So pakilala ka, bro. Okay. Magandang
tanghali sa ating lahat. Ako po ay si Jason Simantos. Short message lang ito. Actually, hindi natin tatalakayin ang personal issue. Ito ay pagtalakay, pag-share ko lang sa yung naunawaan ko. Kasi hindi naman ang unawa ko ang yung tatanggapin. Kundi it is my personal experience and personal discovery kung ano yung tinanggap ko. Ako ay tumanggap sa aral ng simbahang Katoliko. Hindi ito paninira sa Seventh-day Adventist. Sa ngayon, ang status ko ay sinisiraan ako ng aking mga kasamahan. Nagpo si Brother Stalwart sa aking personal dinilit na yon, pero yung mga kasamahan ko dati na Seventh-day Adventist ay pinopost pa rin nila na ako ay ganito ganyan, hindi na lang natin sila patulan. The true Christian, alam kung paano magpakumbaba. Pakumbaba lang tayo kasi yon ang ating Panginoong Hesukristo at ina-admire natin yung ganong pag-uugali, ginagawa din natin. Through my experience, na marami ako nakita evidences, yung evidences ako lang yung tumanggap, hindi kayo pinipilit na maniwala din kasi individual tayo ng pagdidesisyon. So ang pagdesisyon ko, tinanggap ko ang aral ng Roman Catholic Church na sila yung tunay at lalong-lalo na sila yung may apostolic succession galing sa 1st century hanggang sa ating panahon ngayon. Hindi na lang ako babanggit ng mga doktrina na ito ay sisiraan ko. Dito ako pupukus sa present ng aking pagkaunawa. Kasi kapag didiscuss pa natin yung mga doktrina, like sa doktrina ng Seventh-day Adventist, ayaw ko naman na magagalit sila sa akin. Kasi nga, ang ating panig sa simbahang simbahang Roman Catholic Church ay hindi sa pakikipag-away sa kanila, kundi ito ay personal na pagtanggap, personal naman talaga. Kasi yung pag-unawa, yung salvation is personal na ibibigay ng ating Panginoong Hesukristo, hindi by group ito. So it is personal, kaya tinanggap ko na personal. So tayo mga kapatid, kung andyan kayo sa inyong mga simbahan, kung saan kayo na nakapasok, so doon kayo maniwala. Sa akin dito ako maniwala kasi may evidences. May evidences. So yun lang, So ibigay ko sa aking mga kasamahan kasi hindi natin long story. So yun lang, magandang umaga. So mga kapatid na nakapapanood nito, so na siguro nalaman na ninyo yung mga Badamek, kailangan mong magsalita ng konti. Sige. Dahil ikaw ay vlogger, tapos yung mga Santo Papa namin at saka mga pare namin, yung sa vlogger ka pa doon sa SDA, talagang galit na galit ako sa'yo. Ug inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay sabay kamatuoran. Ako lang hinaot, daghang kamog lakatunan. Daghang salamat.